Guys, kumusta kayo? Nandito tayo ngayon sa ating bagong vlogs. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan subscribe yung ating YouTube channel, Miyot Digong 2.0. Meron tayong panoorin na video kasi nandoon na si Basti Duterte sa Dahig para bisitahin ang kanyang tatay, para bisitahin si Tatay Digong at na celebrate din ang birthday ni Inday Sara, kaya doon family bonding, no? Baga sila doon. Doon nila yung kaarawan ng ating pangalawang pangulo. Pero yun lang, hindi nila kasama si tatay kasi sa loob. Pero kasama nila ang mga kababayan natin, mga OFW doon, at meron ding mga iba pang mga pumunta doon. Nandoon sila Rodante Marcoleta, Atty. Vic Rodriguez, at iba pa, no? So, ito panoorin natin si Basti, no? Kasi bumanat na naman siya dito, guys. Binanatan na naman niya dito si BBM. Ayan, panoorin natin. Nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas, slowly, it is going through a transformation. Kasi itong eleksyon na yun, na ito, marami ang mga nanalong kasama natin. Yes. Kahit pa paano, sa PDP Laban, yung results, na even without the resources that the opponents had, okay yung resulta natin kahit di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to. Yes, simula pa lang. Tandaan nyo, si Marcos, 3 taon na yung grabe na yan. Grabe talaga yan. Kinaya natin 3 taon. Ako sa dako na bilang alkalde doon pinahirapan. Ako malakas. Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si Pipe, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Yes, yes. Magandang araw sa inyo lahat. Gusto naman kayo. Okay lang. Maraming salamat sa lahat ng pinakita niyong suporta. Alam niyo naman na sa Pilipinas kami, yung tatay ko, nandito ngayon, hindi ko pa nakikita. Kakarating ko lang kaninang umaga. Masaya naman ako na makita kayong lahat dito ngayon. Wala lang talaga kaming magawa sa sitwasyon ngayon. Kasi, kung makita nyo, yung illegal arrest ni PRRD, wala, hindi natin gawa talaga ng sindikato. Nako. Sindikato talaga. Because siguro si PRRD lang kung tatanungin, maybe he trusted the judiciary doon sa Pilipinas. Kung talagang sinunod lang yung saktong proseso, handa naman talaga siyang kumarap before the courts, before the Philippine courts. But ginawa nila, nakita naman natin lahat na wala talagang due process. Wala talagang due process. Manila galing Hong Kong, may aeroplano na dyan. Well, technically, sa nangyari, tawag doon kidnapping talaga. Nako. Wala tayo. Pero, siguro okay na lang kasi nandito naman kayo. I'm sure, nalalaman naman na maraming sumusuporta sa kanya. Very important na, lalo na sa edad niya, is already 80 years old. Tapos,
masyado yan. So, ito mamingaw kayo. Malungkot, nakakalungkot. Nalaman niya maraming bigaon dito sa labas na kahintay. Masaya na yan. So, hindi naman ngayon kung makikita si Papa. Maybe tomorrow or the following day, sabihan ko na lang na ako lang yung uli nakapunta dito kasi ako yung naiwan doon sa Davao. Mayroon kasi ako. So, I'm happy to see you right now and personally magpasalamat sa inyo. And ayaw naman natin itong OFW. Lalong-lalo na yung birthday din ni Ararte, ni Papa, no? Buong mundo nag-demonstrate talaga natin yung support natin. Hindi man lang talaga particularly sa tatay ko, pero sa anong klaseng gusto natin na Pilipinas na magkaroon tayo. At talaga, sigurado ako, hindi yan paraan ng administrasyon ngayon. So makita natin, ngayon din, sa itong eleksyon na nangyari, kung tingnan nyo sa Davao, wala kaming vote buying doon. Yes! For the longest time, talaga dito sa Davao, si Rodrigo Duterte, hindi niya sinanay ang mga taga-Davao pagdating sa vote buying. Kasi yan, ang vote buying kasi, gawa lang yan ng kapitalista. Maghanda ka ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin ka tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence doon sa lugar niyo? Malamang, kung ikaw politiko ka at negosante ka rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo kasi nangapital ka pagpasok mo sa posisyon. Sumalaga. Yun na nga, ever since, ang ginagawa namin sa Davao, kinukuha namin yung mga nagbibigay ng those who engage in vote buying, but still, we vote for those who we truly believe should run government. So hindi na natin maiwasan na may mga politiko talaga gumagamit ng pera to convince para mabigay sa kanila yung boto. Pero isipin nyo, pag naglabas na pera yan, that is what capitalists do. Hindi pwede yan na maglabas na pera at tapos bawiin, hindi nila bawiin. Malabo yan. Tama. Pero pwede naman talaga na kung ano, kung pumasok sila dyan, o di parusahan nyo, you take their money, and then you vote for those who sino talaga yung karapat-dapat na mamulo dyan sa lugar. So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas, Yung pantalon ni Basti, wala talagang ano yan. going through a Walang transformation. button Kasi yata. itong election na yun, Zipper ba yun? marami ang mga nanalong kasama natin. Hindi ako nabasa eh. Yung text nila ng nanay niya. Sa PDP laban, yung results, Hindi na daw siya mag-brief. even without the resources that the opponents had, okay yung resulta natin kay di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to. Yes, simula pa lang. At tandaan nyo, si Marcos, 3 taon na yan. Gago na yan. Nako, gago na yan. Ay, nako, galit na siya. Ano kaya pakiramdam ni Aimee, no? Andiyan si Aimee. Kinaya natin 3 taon. Ako sa Davao na bilang alkalde doon, pinahirapan nila ako. Wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si Pipe, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Kasi naiintindihan
sumusuporta talaga kang PRRD at maraming salamat din sa kapatid ko. Nasa kanila talaga. Kasi may point of comparison kayo because you are living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands, dito sa mga Scandinavian welfare states, pati yan, Germany. Alam nyo, yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko lang, utang ina ko lang kapalik pabayad dyan sa utang ina. Hindi mo na alam sa napunta, nasa kursa na mga kurap na mabutang ina politiko yung yawa. Hindi nang yawang mga politiko na. Kung kayo naniniwala ng federalismo, Federalismo. usapan yun. Yun. Sometimes kasi, you know why Marcos can Federalismo. really manipulate and have almost absolute power. It is because of a unitary system of government. Yung presidential system of government natin, it allows the president to have almost total control of all government. Kailangan kasi, yung maganda sa, kung palitan natin yung system of government natin, sabihin natin federalism, hindi lang income yung napupunta sa mga sarili nating probinsya, but the functions of government as well. So, ma-decentralize yung Metro Manila ngayon at Malacanang, and the power will be devolved, and the functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba, pero that is one of the causes why Marcos can, kaya lang naman gusto nila yung unitary system of government because power is centralized and yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator and you can have cronies. Yung mga ambisyoso masyado dyan sa gobyerno na kahit mali ginagawa, gusto niyan gayahin nila noon sa panahon ng Marcos Sr. May mga cronies si Marcos Sr. Sila General Ver, sila Enrile ganyan itong panahon. Cronies. Gusto nila yung mga Marbel, yan si Torre, Armolia. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government and they will attempt another dictatorship. And along with that dictatorship comes the cronies. So itong mga ambisyoso, mga putaragis na itong mga politiko at nasa gobyerno ngayon na kahit mali na ginagawa pa rin, gusto niyan, they will join that dictatorship and they will be the cronies of the new Marcos Canin Jr. na mga kaputang ina. So kaya makita niyo why unusual talaga masyado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno na kahit mali nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin. Oh, anong nangyari dito? Or functions in government, but it's out of selfishness. Pero hindi talaga yan because ngayon, kahit tingnan nyo, ilang demonstrations na nangyari since hindi ako na Marcos na yan. Nagsimula yan sa kapatid ko. Pero wala man talaga sana akong problema. Pero tinatawag nila magnanakaw yung kapatid ko dahil lang sa confidential funds na yan eh. Pero ito yung sasabihin ko, tanong ko lang sana ba? Just to, for the sake of argument, kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto nila impeach yung kapatid ko for 425 million pesos, in terms of amount, who is more impeachable? Billion. 2 billion yata yung confidential fund ni Marcos eh. You know, if you take a leadership position, lalo na executive, mayor ako, yung mga lalo na mayor,
barangay captains, yung executive position. Alam mo, kung you are really serious on implementing or renewing policy or amending laws, or if you want to make a change, it should start with you. Kung sinasabi sana itong Marcos na ito na masama may confidential funds, then it should start with him, pababa, so that he will be the example that he will follow. And yet, you are sinisingle out mo yung isang tao. Ano ibig sabihin nun? It's because of politics. When you should be there, nandyan ka to lead the country and fix, what is broken and continue what has already been done. That is good for every peace-loving citizen in the Philippines. Pero anong ginagawa? Ever since, ito lang talaga sa buhay ko, medyo nakita ko noon, Pinoy, before that, with the Ramos and Erap, na we are, a bit tolerant when it comes to government. But this is the only time that I've seen the Philippines that is so divided. Divided yun. Divided, sobrang divided tayo ngayon. Ikaw, Presidente, you allow your people to suffer and even make lies. Antod karon, imong tagpainting nga bugas, wag po na niyapon. May ads. Buwang kalingkod, gina. Pero, as I said earlier, tanaw na ko, like everybody's really putting it out there ba, yung nararamdaman nyo and how you really feel kung anong gusto yung direction para sa bansa natin. That's good. I think you should continue doing this kasi we will do the same thing. I will do the same thing. It will be not for ourselves, but it will be for the future of our children, our grandchildren, and our country. So yun ang mahalaga. Maybe someday, hindi na lalaki yung mga anak natin o yung mga apo natin, iba, maybe they will be facing not the same problems na ito, lalo na itong malala talaga itong administrasyon na ito. Tingnan nyo, kahit kasama nila sa alyansa, nung pagpanalo ni Ping Lacson, what did he say? The 2025 budget is the most corrupt budget in Philippine history. Kahit kasama nila mismo, natapos ng sandali, sinabi na nila. Wala talagang... Sa totoo lang, hindi ko maintindihan why they can afford to do all of this. Na 2028, matatapos din ang termino ni Marcos. So anong gusto niya? Hindi ko talaga alam. Marcos resign. Marcos resign. Sana nga talaga. Sinabi ko na yan noon pa yan. Last year, nung nagsimula ito lahat, nakita ko na talaga. The way they run things, yung pakiramdam nila, para silang hari Everybody below them, wala na kayo. We are slaves. Kita niyo, Pilipinas ngayon. Sometimes, I don't even want to believe yung mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko sa ibang lugar. Luckily for us at Davao City, we have been able to maintain the peace and order and how the services na hinahatid ng government namin sa mga constituents namin. But it's really sad to hear other people who are disappointed with what's happening now in the country. But ito yung maganda rin. Maging contrast ito. If you truly believe in the governance of Rudy Duterte, may anak pa naman siya dyan, isa yung kapatid kong babae. Kung gusto niya ipatuloy yung tunay na pagbabago, pilitin natin na tumakbo ito ng 2028. Pilitin natin. Natatakbo siya sa 2028.
experience natin when the government fails its people. Ito yung best example talaga, itong gobyerno talaga na ito. Kahit man lang sa wala, puro kalokohan talaga. Kahit press release, kalokohan, puro kasinungalingan, puro politics. Wala kayong makita bagong tulay ngayon. Wala kayong makita. Ewan ko na lang. But anyway, ayoko na magsalita masyado ng sobra pa nito. I'm just happy to be here, to see all of you, and sa mga lahat ng nakikinig ng mga OFW na sa ibang bansa ngayon. Alam ko, malakas talaga ang suporta ni Papa sa galing sa mga OFW natin. Salamat, kaayos nyo ito natin. Sayaw, sayaw. Hindi na mayroon ng kuhan. Suporta na ginapakita. So, and on my part, bilang anak ni Rudy Duterte, I will look for a way and I will fight for you back in the Philippines when I go back there. May 3 taon pa, hindi nila ako natakot for the first 3 years. And I'm sure hindi nila ako matatakot for the next 3 years. Malabo yan. Malabo yan. Mga pisot sila, buwisit. As long as we remain to be peaceful and God-fearing Filipino citizens, believe in the aspiration, have aspirations for our country. Andun naman kami lahat, yung mga kababayan nyo nandun, lumalaban talaga kami. Lahat naman tayo, ang problema lang talaga sa Pilipinas because of very centralized government, yung mga nasa taas, may mga posisyon, yung mga matagal na political dynasties, gusto ng ganun because they can maintain their power. Because it's a conservative form of government. Kasi pag naging progresibo tayo, threatened yung mga positions nila, gusto kasi nila, ituturo lang sa presidente sino malalagay, ganun. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo, ano nangyari? You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-based promotion Diba? So, balik na ako dito. I have to face that. Masingon sa na po yung buhato na ng diwata. Sit na yung diba ka, nagbenta lang ng Paris Overload. Sumali ng party list. Naging kidnapper, naging chief PNP si diwata. Si Raul. Pero alam niyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, yan makapasaruang talaga yan. No, nobody in their right mind would do what he did. Yes! Niya si PRT sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yun, kung masakto yung utak, dati, paksak sa neuro yan. Sigurado ako. Along the way, may pakukang na suot sa auto ka na ba? Magkakaon siguro, panos nga, sa barya, pansin. Oo na, pero nobody in the right man would do that. That's totally illegal, and you know, the consequences of these actions are heavy, sa totoo lang. But we have a government who doesn't seem to know what the Constitution is. Anyway, umano ang taong storya, gusto na kuhan. Ipaniuto na garon. Sa inyong tanan, mga guwapa o guwapo niya. Naniwala naman kayo. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang OFWs. Mabuhay ang Pilipinas.
natin. So thank you. Mabuhay kayo natin. God bless you all. Maraming salamat. So, yun guys. Ang full speech ni Basti. Vice Mayor Basti. Vice Mayor na yan siya ngayon. Pero, pag hindi pa makauwi si tatay, siya ang tatayong mayor, uupong mayor, samantala sa Davao. Pag makauwi na si tatay, so, si Basti ang magiging vice mayor. Ayan. So, grabe ang banat niya dito. Binanata niya talaga si BBM, si Torre, si Marbil, si Rimulya. Ayan. So, ito daw, itong mga to ay ito yung mga bagong cronies ni Bongbong Marcos Jr. Kasi alam niyo si yung tatay, meron talaga mga cronies yun, no? Kaya sabi-sabi nga nila yung kanilang ibang mga kayamanan para hindi sila hindi malaman yung mga hindi yung mga kayamanan na yon ay pinangalan daw yun sa mga cronies nila, no? Doon nakapangalan sa mga cronies yung mga iba nilang mga kayamanan. Yun. So yun ang pero hindi na yan nila pwedeng gagawin ngayon kasi iba na ngayon eh. Iba na ngayon. Kahit pag-utot mo ngayon, malalaman na ng taong bayan. No? Dahil sa social media. Kunting mo lang ngayon. Kunting galaw-galaw mo lang. Kahit sa pagsasalita mo, ha? Napupuno ka na ng bash, no? At marami ng opinion, marami ng komento ang tao dahil nga sa social media. Iba noon. Ibang-iba noon. Kasi noon hawak ng tatay niya yung media at wala pang social media. Noon, radyo lang. Radyo at saka yung TV. Hawak nilang media noon. Sa kanila lahat. Ngayon iba na eh. Hindi nila hawak ang social media. Hawak nila. Kaya nga ngayon gusto nilang kontrolin yung Facebook. Ano kayo? Si ang may-ari niyan, taga-Amerika. Hindi nyo pwede kontrolin yan. Pero, marami pa rin mga accounts, no, na yung nawawala. Dahil kasi nga, yun, yung mga natatanggal, hindi mo lang alam anong kasalanan mo, ba't natanggal. Pero, meron, pa rin, no, kasi hindi lang naman Facebook ang ngayon, merong YouTube, merong TikTok, merong X, merong Instagram, ano pa yun. Ay, naku, ang daming social media ngayon, kaya hindi pareho ka talaga noon, guys. Iba talaga ngayon. Kaya hindi na sila talaga. Yung galaw nila, ginaano talaga ngayon, binabantayan ng tao. So yun yung mga banat ni Basti sa administrasyon. So, hindi ko lang alam kung ilang araw si Basti doon. Kasama yung tatay niya, si Inday, sa kananay niya. So, nangdoon yung pamilya talaga. Si Pulong ang wala. Si Pulong. Kasi si Pulong kagaling lang din dyan. So, hindi din pwede na walang maiwan sa Davao. So, si Pulong ang naiwan doon ngayon. Yan. So, yun lang ang update natin guys, no? Sa ating maastig, maisug na ating idolong si Basti Duterte. Meron kasi guys na joke na conversation nila ng nanay niya eh. Yung message siya ng nanay niya na kung pupunta ka dito, yung t-shirt, tapos yung pantalon, yung walang zipper or walang botonis ba yun? Kasi stricto yung nila doon, guard sa detention cell ni PRRD.
Ang sagot naman ni Basti, hindi na lang daw siya mag-breathe. Para daw makaginhawa yung kanyang, ay nako, yung kanyang itlog. Yan. Grabe, nag-viral yung ano na yun. Nag-viral yung post na yun. So, hanggang dito na lang guys, no? Maraming salamat sa inyo. Bihira tayo naka-upload dito guys kasi nga sobrang busy natin. At nag-focus ako nag-upload dito sa aking isang channel. At yun, dito tayo ngayon, naka-upload tayo. Medyo mahaba-haba ang video na ito. Pagtyagaan nyo na. Yan. So, maraming salamat sa inyo. And God bless you all. Bye!